Amber POV. Gulong-gulo ng isip ni Amber. Nagpatuloy ito sa pag-ikot sa pangyayari noong gabing nagkaroon sila ng huling pag-uusap ni Sebastian. Akala niya magiging okay na siya pagkatapos ng gabing iyon. Naisip niya na sa wakas ay nakuha na niyang closure na matagal na niyang hinahanap. Ang gabing yon ay dapat na formal na tapusin ang connection nila ni Sebastian. That night, gusto niyang iguhit ang malinaw na linya pagitan ng kanyang hinaharap at nakaraan. And almost a week now, after that night, dapat maayos ng pakiramdam niya. But fine was far from what she feels right now. She felt stuck, lalo pat nasa isip pa rin niya ang mga salita ni Sebastian. Ang hilaw ng pag-amin nito at ang paraan ng paghingi nito ng isa pang pagkakataon sa kanya. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala ni katiting sa puso niyang gustong pagbigyan ng hiling nito ng isang pagkakataon. A big part of her does. Ngunit natutunan niyang pag-ibig ay perpekto. Walang kadiliman o mansya ng sakit ang dapat nakasama nito. Paano niya ipagkakasundo ang sitwasyon niya doon? Paano niya mararamdaman ng pagmamahal at pagkamuhi sa iisang lalaki? Ang lalaking pinananabikan at kinasusuklaman niya at the same time. Mga tanong na walang katapusan. Sinusubukan niyang sagutin ng mga yon sa nakalipas sa 5 araw pagkatapos ng huling pag-uusap nila ni Sebastian. And try as she must, the questions stay the same. Hindi niya sasagot. Peste talaga. Palihim niyang sigaw sa sarili habang hinihigpitan ng hawak sa kutsara. Are you okay, Avery? Pukaw sa kanya ng kanyang lolo maya-maya. Agad siyang nag-angat ng tingin mula sa plato niya. Sinalubong niyang nag-aalalang titig niya matanda. You were saying, Mimi, it's listening. Numisi si Lily bago pumitas ng isang piraso ng cut-up at strawberry sa kanyang plato. Kanina pa ba akong kinakausap ng mga to? Bakit parang wala akong naririnig? Napabuntong hininga si Lolo Eliseo at nilapag ang tinidor sa plato nito. Nag-iisip ka na naman, sweetheart. Nagkaganyan ka na simula nang dumating kay ni Lily dito. Sigurado ka bang walang nangyari sa Manila? Agad siyang napatuwid ng upo. Inayos ang wisyo at marahang umiling. Mabilis din niyang dinala ang baso ng juice sa bibig niya upang tuluyan siyang mahimasmasan. Hindi niya sinasadyang mag-zone out muli sa ikatlong pagkakataon sa harap ng matanda at Lily. Pero hindi niya mapigilan. Ang magaling na lalaking yon at ang mga salita nito ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kahit na nagpakalayo-layo na nga siya ng ilang araw para makalimutan to. Okay lang po ako, Lolo. Iniisip ko lang kung kailan magiging available ang lake house para mabisita natin agad. Excited na si Lily na makita to. Tama ba, Lily? Pag-iiba niya sa usapan at bumaling pa sa anak. Right, Grandpa? I wanna go swim. Anang anak niya. Panay ang pulot ng prutas sa plato nito. They were having breakfast by the balcony of the mansion. Ngumiti ang matanda at pinisil ang mukha ni Lily. Soon, sweetheart. Bibisita tayo sa lake house soon. Anito, bago bumaling sa kanya. Muli siyang pinagmasdan. What? Stress ka na ba sa trabaho? Magsabi ka lang at, No, Lolo. I'm perfectly fine. Please, huwag ka mag-alala tungkol sa akin o sa kumpanya. Maayos ang lahat. Maayos ako. Kami ni Lily. Right, Lily? Right, Mimi? Si Lolo? Kahit si Lily sumasang-ayon sa akin. Natatawang pahayag niya. Marahan lang umiling ang matanda. Mag-ina nga kayo, magkakampi kayo. Anito, bago muling humigop ng kape. At maglolo tayo. Napapabungis-ngis na sabi niya. Ngumiti na ang matanda. Baka matagumpay niyang na ibang usapan. And for the next hour or so, kahit noong bumisita sila sa bukid ng kanyang lolo, noong hapong yon, sinubukan niyang lahat para mapanatili ang kanyang focus kina Eliseo at Lily. The only people na dapat mahalaga sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, maingat na ipinatong ni Amber ang bungkos ng bulaklak sa isa sa mga puntod sa Moliseo ng pamilya Ledesma sa White Oaks Garden. It's the final resting place of most of the elites and situated at the far end of city. It's the final resting place ng karamihan sa mga elite at matatagpuan sa dulong bahagi ng lungsod. Kagagaling lang niya sa bakasyon nila Lily sa Bulacan
Dapat inakakaramdam siya ng pahinga, recharge at handa na magtrabaho muli. Subalit malayong malayo rin na pakiramdam niya. She troubled. Hindi siya nakatulog na maayos habang nagbabakasyon kahit isang beses. And the dark circles under her eyes are proof of it. Hindi siya dapat pumasok sa trabaho ngayon, pero pinilit niya. Umaasa na ang toneladang trabahong iniwan niya sa PSC ay mapapanatili sa kanyang pagkagambala. Sa totoo lang, pumasok na siya sa PSC kanina, pero ganun pa rin, parang hindi siya makapag-concentrate. Nagawa lamang niyang pag-aralan ng ilang mga proposal at pinirmahan ng mga urgent na dokumento. After that, she called it a day. Pinauwi rin niya si Marco at ang driver niya at sinabihan ng mga tong siya na lang ang magdadrive ng kanyang kotse. Noong una ay nangangamba si Marco, ngunit nangako siya na magiging maayos siya at gusto lang niya maikot ang syudad para guminhawang kanyang isipan. Mabuti na lang at napapayag niya rin to. Gusto lang taga niya mapag-isa sandali. Sabi nila, kapag nag-iisa ka, mas maayos mo ang iyong mga emosyon at mga desisyon. At ito ay totoo. Pagkatapos lamang na mahigit isang oras na pagmamaneho, she had finally decided to go back to London and manage PSC from there. Niisip niya kasi na masyado maliit ang Pilipinas para sa kanila ni Sebastian sa ngayon at kailangan niya ng oras para makalimot, to heal and to unlove him. Kapag maayos na ako, kapag nakalimot na ako, pwede na akong bumalik sa Pilipinas upang pamahalaan ng personal ang PSC at Primall. Kung sa bagay, hindi pa magbubukas ang Primall sa loob ng 2 taon. May oras pa siya para ayusin ang kanyang nararamdaman at emosyon. Kailangan niyang oras na yon para lumayo muli rito. And she's hoping na this time, tuluyan na niya makakalimutan ng dating asawa. Huminga si Amber na malalim at tumingin sa mga nicho na nasa harapan niya. May 4 na nicho sa musoleto ng Ledesma. Isa para sa papa niya, isa para sa namayapang lola niya, isa para sa kanyang mama na inilipat niya mula sa public cemetery, at isa pa para kay maluhal-luhang pinasadahan ni Amber ang pangalang nakasulat sa nicho kung saan niya inilagay ang 2 bulaklak. Theodore Smith. Iyon ang nakasulat na pangalan sa puntod. She had her bad boy named after Sebastian's grandfather, just like what she promised to Grandma Imelda. Si John ang umasikaso sa paglilibing sa anak niya noon sa Las Vegas dahil ayaw niyang basta na lang itapon ng kanyang anak kung saan-saan na parang basura. Hindi iyon kaya ng kanyang konsensya. Ngunit pagpanaw ni John at handa na siyang lumapit sa kanyang lolo Eliseo, nagdesisyon siyang ipalipat na lang ang katawan ng anak niya sa Pilipinas sa piling ng mga kamag-anak niya. Alam ni Amber ang pakiramdam na mag-isa at ayaw niya maramdaman ng kanyang anak na nag-iisa sa US kahit wala na ito. Ito ang pinakamaliit na magagawa niya para sa kanyang anak. Mabilis siyang nagpunas ng luha at pilit ng umiti. How's heaven, baby Theodore? Namimiss mo ba si Mimi? Kasi ako, miss na kita, anak. Sabi niya sa mapait na tinig bago tuluyang humagulhol. Ang mga masasakit na alaala ay dumaan sa kanya. Sabay-sabay na nalulunod din naman siya sa panghihinayang at paghihirap. Muling napuno ng katanungan ang isip niya. Mga tanong na alam niyang kahit masagot niya, hindi pa rin magbabago ang katotohanang buhay ang kanyang anak ang naging kapalit ng gulo sa pagitan nila ni Sebastian. I'm sorry, baby Theodore. Siguro ganun na nga yun. Habang buhay niyang pagsisisihan ang nangyari sa kanyang anak. At higit pa sa sapat na dahilan yon para makalimutan niya si Sebastian. Kung ano man ang dahilan niya ngayon sa ginawa niya, hindi magbabagong katotohanang nawalan ako ng anak dahil kay Sebastian. At ito'y isang malaking pagkakamali kung hahayaan niya ang kanyang sarili na bumalik rito. Damn her feelings and emotions. Makakalimutan na niya si Sebastian at magpapatuloy sa buhay niya. And she will do just that because she's that right thing for her to do. Maya-maya pa, napatuwid si Amber ng tayo na maramdaman niyang mayroong nakatingin sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon and saw the least person she expected to see. Mabilis lang na bumaba ang mata ng kanyang bisita sa puntod ng anak niya bago nangingilid ang luhang muling tumitig sa kanya.
Ma'am Divina? Amber? Wala sa sariling sambit ng ginang bago to alanganing naglakad papalapit sa kanya. Gusto niyang tumakbo, magtago, mawala sa kung saan-saan. Pumunta siya dito para lang bisitahin ang puntod ng kanyang baby, hindi para ilantad niyang kanyang sikreto. But she knew, hindi kailangan ng isang henyo upang ikonekta ang mga tuldok na hantong sa isang mga sikretong maingat ang tinatago sa nakalipas na 3 taon. Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mga luha at sinubukang pakalmahin ang sarili. Bakit kayo nandito, Ma'am Divina? Napadako ang mga mata ng ginang sa puntod ng kanyang anak. Maya-maya pa, naguguluhan itong muling inangat ang tingin sa kanya. Ako ay bumibisita sa aking magulang noong nakita kita. Kumurap ito at lalong naguluhan. Amber, kaninong puntod yan? Nanghihinang tinuro ni Ma'am Divina ang puntod ng anak niya. Hindi siya nakasagot at ilang sandali pa ay tuluyan na siyang napaluha. Marahang umiling si Divina. Ikaw ba ay? Oo. Mapait niyang pag-amin. I miscarried the same day nung umalis ako. Ma'am Divina gasped as she left her tears flow from her eyes. Maya-maya pa, tuluyan na itong lumapit sa pundot ng anak niya at nanghihinang lumuhod sa tapat niyon kasabay ng paggugulhol ng iyak. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may panibagong hanay ng mga mata. Bukod sa kanya, ay lumuha para kay Baby Tudor, and she doesn't know how to feel about it. Nangako si Amber na dadalhin niyang pagpanaw na kanyang sanggol sa kanyang libingan. Dahil natatakot siya, natatakot sa mga tanong na ayaw niyang sagutin. Dahil para ano pa, wala ng kanyang anak, bakit pa niya babalikan ng mga masasakit na alaala? But seeing Ma'am Divina now is on so much pain too. Hindi niya mapigil ang tanungan ng sarili kung tama ba na inilihim niya ang lahat ng mga to? Na kung tama bang ginugol niyang nakaraang 3 taon na kanyang buhay sa galit at puot kay Sebastian at sa pamilya nito. Pinunasan niyang kanyang mga luha at matyagang hinintay na kumalma si Ma'am Divina. Gusto niya tong i-comfort, ngunit pinigilan niya ang sarili. Maya-maya pa tuloy na tong kumalma at tumayo. Hindi ito nagsalita nang muling tumingin sa kanya. Maraming tanong ang nasa mata ng matandang babae. Mga tanong na hindi niya alam kung handa pa ba niyang sagutin. I'm so sorry that you have to find it like this. Hindi ko sinasadyang ilihim ang pagbubuntis ko pero nangyari ang mga bagay at marahang tumango si Ma'am Divina habang maingat itong pinupunasan ng luha sa pisngi. Nang muli ito mag-angat ang tingin sa kanya, itinuloy niya ang pagsasalita. Pinangalan ko ang baby sa lolo ni Sebastian dahil pinakausapan ako ni Lola Imelda. Yes, alam ni Lola Imelda. Muling himikbi si Ma'am Divina at muling lumuha. Hinayaan niya to. She knew the truth was a last to take it, that she cannot stay there anymore. Exposed. Kailangan ko na pong umalis, Ma'am Divina. Sinulya pa ng ginang ang puntod ng kanyang sanggol bago nito ibinalik ang tingin sa kanya. Pwede ba akong manatili? Saglit siyang nag-alinlangan dahil hindi niya alam kung anong gagawin ng ginang. Baka sabihin nito kina Sebastian at Fernan ang sekreto niya at alam niyang malaking posibilidad yon. Ngunit kung ganon, walang silbi na panatilihing sekreto si Baby Tudor ngayon. You can stay, sabi niya bago tuluyang tumalikod. Amber, wait! At ubili siyang muling pumihit paharap sa babae. What about our baby? Balita ko may baby girl ka na. Sinong ama? John Thompson. Mabilis niyang putol rito bago tuluyan naglakad palayo sa mausoleo. Panay ang kabog ng puso ni Amber habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan. She's praying na sana ay maging matino si Ma'am Divina para hindi siya sundan at bombahin ng mga tanong. And she was more than thankful that Miranda stayed where she's supposed to be. When she's inside her car, nagmaneho siya palayo. Umaasa na sa mga susunod na araw, hindi na niya kailangan buksan pa ang kanyang mga sekreto. Divina POV. Galit na itinulak ni Divina ang pinto sa mansyon. Kararating lang niya mula sa White Oaks Garden. Her supposed quick visit to her parents' grave lasted for 2 hours.
because she had just found out that she had a grandchild but did not survive. Pauwi na sana siya na makita niya si Amber sa mausoleo ng kanyang pamilya. Gusto lang niya mag-hi o kaya imbitahan to magkape. Pero wala sa mga yun ang nangyari. Napabuntong hininga siya habang umakyat sa hagdanan. Nang nasa itaas, yumuko at binati siya ng isa sa mga maid. "Welcome back, Doña Divi. Nasaan si Richard?" Mabilis siyang putol rito. "Nasa study rin po niya, ma'am." "Ang selfish na yun?" Bulong niya bago nagmarcha papunta sa personal office ng asawa niya. Once there, she pushed open the heavy awkward door and made her way inside. Ang kanyang bastardong asawa ay nasa telepono, nakangiti at nakikipag-usap sa tila kasosyo nito sa negosyo. Nasa kwarto din si Estelita. Hinahayin na mayordoma sa kanyang asawang isang tasa ng kape. Mabilis siyang humakbang rito at inagaw ang phone nito. "Ano bang ginagawa mo?" Anito sa kanya. "Tapos ka na makipag-usap sa kung sino man. Dahil kailangan mo sagutin ang tanong ko, Fernan." Deklara niya. "It's official. Nabaliw ka ng babae ka? Alam mo ba kung sino yon? Nalaman mo ba o hindi ang nangyari kay Sebastian at Amber?" Mabilis siyang tanong rito. "Yan na naman? Yang tanong na yan na naman? Sinagot ko na yan milyon-milyong beses sa nakalipas na ilang taon. And yet, sagutin mo na lang yung tanong ko." Sigaw niya rito. Huminga na malalim si Fernan at ibinanig ang galit na tingin. "Wala akong ginawa." Anito, habang nanginginig ang mga labi. "You swear? Why are you... Do you swear, Richard?" She questioned again in a loud voice. "I swear with my life, wala akong ginawa sa pagbagsak ni Sebastian at Amber. Hinama ko si Amber that time kasi mahirap to. Pero wala akong ginawa para paghiwalayin sila. Alam mo naman kung gaano determinado si Sebastian sa babae. Nakita mo to ng sarili mo mga mata, Divina? I may be hard on her, but I'm not heartless like how you put it for the past 3 years. Mas naramdaman ni Divina ang sensibilidad nito kaysa sa narinig niya at doon niya hinayaang tumulo ang mapait niyang luha sa pagkalito, sa hindi makapaniwala, sa sakit. "Ano bang problema, Divina?" "She was pregnant, Fernan. Buntis si Amber noong umalis to sa atin." Sagot niya sa pagitan ng paghikbi. Nanlaki ang mga mata ni Fernan at hindi makapaniwala. May apo tayo?" "Oo, may apo tayo. Nakunan si Amber noong araw na umalis to." Maya-maya ay napuno ng kalabog ang silid. Nabitin ang mga susunod na salitang sasabihin niya. Paglingon niya sa pinto, nakita nang nanginginig si Estelita habang nakatitig sa basag na baso sa kanya nito. "Wala nang tagapagmana," deklara na matandang dalaga, tears brimming in her eyes. "Alam mo?" Tumango lang si Estelita at pinaningkitan ng mata si Fernan. Binalik niya rin ang tingin kay Fernan and his face was draining of color. "Hinayaan mo maglakad si Amber? Kasalanan mo to." Bulong ni Estelita bago mabilis na niligpit ang mga basag na piraso ng salamin sa sahig at lumabas ng silid. Sebastian POV. Napabuntong hininga si Sebastian habang papasok sa elevator, patungo sa opisina ni Jason Marcos de la Vega, Development Corporation on DLVDC. The company and his sister company DLV Construction ang namamahala sa pagtatayo at pagpapaunlad ng Supper Waters Resort. Mga 1 taon nang nakalipas, nilapitan siya ni Don Antonio, isang Italian investor and a family friend, kung gusto ko raw subukan makipagsapalaran sa mga resort. He agreed to the terms, thinking it will be beneficial for him to have a separate personal investment from Gold Hotel. Just 6 months ago, they opened a few of their branches up north at talagang magandang umuunlad ang negosyo, and business was really good and thriving. The fact that he co-owned the resort had his elite friends and associates flocking their branches. All were trying to have their promised taste of paradise like what they have advertised. At sa kabutihang palad, lahat ng kanilang mga bisita ay ganap na nasiyahan sa kanilang serbisyo.
Mayroon silang perfectong rating from different travel companies as proof. At ngayon na siya at si Don Antonio ay nakakuha ng momentum para sa kanilang pakikipagsapalaran sa negosyo. Dinadala na nila ngayon ang kanilang negosyo sa South. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito ngayon para personal na tanungin si Mr. De La Vega tungkol sa progreso ng pagtatayo ng kanilang mga branches sa Visayas. Dahil ang mga De La Vegas ay namumuhaw na rin sa kanilang negosyo. Sa totoo lang, hindi naman siya dapat personal na pumunta rito. Pwede niyang tawagan na lang sana si Jason at humingi ng update. Ngunit kailangan niyang distraction para sa araw na yon. Kaya naman obligado siyang magkaroon ng personal follow-up sa kanyang concern. Masama ang trabaho sa Gold Hotel. Kung siya ay prangka at nakikita niya lahat ng mali kahit saan siya tumingin, ganyan na siya simula noong huling pag-uusap nila ni Amber. Nadidismaya siya at palaging nasa gilid pagkatapos ng gabing yon. At ng kanyang mga empleyado ay napipilitang kunin ang bigat ng kanyang galit. Ang galit niya sa sitwasyon niya, ang galit niya sa kanyang sarili, nang ipahayag ni Trayton ang pag-aalala nito sa kanya tungkol sa pagbabago ng kanyang pag-uugali, ay napagtanto niya na mas nagiging katulad siya ng kanyang daddy. Isang malupit at walang pakialam, kundi ang negosyo lamang. Isang bagay na ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya gagawin. Kaya naman napagdesisyonan niyang i-break ang working routine niya sa mga pag-asa niyang hindi masyadong isipin si Amber. You have a site at pinindot ang floor button na magdadala sa kanya sa exclusive floor kung saan naroon ang opisina ni Jason. Pero bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator, mayroong kamay na pumigil sa tuluyang pagsara nito. At nang muli niyang bumukas, agad na bumungad sa kanya ang mukha ng pinakahuling taong gusto niyang makita, si Drew de Ocampo. Sandali sila nagkatinginan ng dating kaibigan bago to alanganing naglakad papasok ng elevator. Napakuyom ang kanyang mga kamao at nasuffocate siya sa isang iglap. Oy, wouldn't he? Ito ang lalaki nagtaksil sa kanya, hindi isang beses, kundi 2 beses. At kung paano to nagkaroon ng lakas ng loob na harapin siya ngayon na parang walang ginawa. Ang mayabang na Drew na ito ay nakatayo pa mismo sa tabi niya, walang pakaalam sa kanilang lapit na magsara ang pinto ng elevator. Sabay silang tumingin ni Drew sa floor counter. It's been a long time, Sebastian. Basag ni Drew sa katahimikan. Hindi siya sumagot agad dahil pinipigilan niyang kanyang emosyon. Been a long time indeed. Aniya rito. Kamusta ang buhay, old friend? Tanong pa nito habang ang mga mata ay nasa floor counter pa rin. Never been better. Ngumisi pa ito. Better? Good. What about your logic? Naayos mo na ba? Bumaling na siya rito habang naniningkit ang mga mata. At saan galing ang mga tanong mo na yan, Drew, ha? Ang aking lohik ay gumagana na maayos, buddy. What about yours? Sarkastikong tumawa si Drew. Of course it does. Last time I checked, hindi naman ako yung naniwala sa mga malicious pictures at itinapon ng kasal niya without listening to our reasons. Kaya sa palagay ko, gumagana ang aking lohika. Hindi na niya hinintay pa na matapos to magsalita at mabilis niyang sinuntok si Drew sa panga. Agad tong bumagsak sa sahig ng elevator. Hindi pa siya nakontento. Hinila niya to pataas sa kwelyo at sinandal sa bakal na dingding. Malalim na galit ang bumabalot ngayon sa kanya. How dare he? Walang hiya ka, Drew. Masaya ka na? Masaya ka na ba na ginawa mo miserable ang buhay ko? Ano bang ginawa ko sa'yo, Drew? Wala akong ginawa. Nababalo ka na. Sabi ni Drew habang sinusubukan tanggalin ang mga kamay niya sa shirt nito. Alam mong problema sa'yo kapag galit ka? Wala ka ng ibang pinakikinggan. Sarili mo lang. Grow up, Sebastian? Anito, bago muling sinubukang magpumiglas. Subalit may sinigpitan niya ang pagkakahawak sa kwelyo nito. Anong karapatan nitong sermonan siya? At ikaw, better keep your hands to yourself. Deklara niya bago tumuling sinuntok sa tiyan. Agad tong napayuko sa puan na saktan tiyan. Maya-maya pa ay tumingalato sa kanya na may dugong tumutulo sa gilid ng bibig nito. Ikaw, hindi ka pa rin nagbago? Isa ka pa rin walang utak. Anito, sa pagitan ng mga paghinga bago siya sinuntok sa panga.
Susuntukin na rin sana niya to nang bumukas ang pinto ng elevator. Ano ba yan, Drew? Bulalas ni Jason habang nalilito. Subalit tila walang narinig si Drew. Nanatili lang ang galit na tingin sa kanya at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kwelto niya. Si Angelica ay isang pagkakamali. She came to me and went about her relationship with you. At sa isang sandali ng kahinaan, sumuko ako at nakagawa ko ng kasalanan. Nagsisisi ako. Pero si Amber, wala namang ginawang masama si Amber. Yung mga larawang yon, wala namang ibig sabihin. Nag-usap kami oo, pero hindi dahil sa amin, kundi dahil kay Bianca. Gumisi siya at sinubukang kumawala sa pagkakahawak nito. Ano kaya ang gagawin sa kanya ng mga dahilan ni Drew ngayon? It's too late. 3 years too late. Makinig ka mabuti, Sebastian. Alam mo ba kung bakit nandoon si Amber sa place ko nung araw na yon? Tulad ng pinapakita sa mga larawang yun, ha? Halos mawalan ng mali si Amber pagkatapos namin mag-usap. I had my cousin Doc Angel check on her. And guess what? She was pregnant. Buntis si Amber. Anito sa kanya at itinulak pa siya sa pader bago siya galit na binitawan.